FM. Kahit ikaw pa ang pinakapasaway na tao sa buong mundo, may pag-asa ka pa ring baguhin ang buhay mo. Ako nga pala si Oman, 32 years old at madalas nakikinig sa Dear IFM. Minsan naghahanap lang ako ng paglilibangan at naisipan ko makinig na lang muna sa radyo ng cellphone ko at nagulat akong meron na palang radio drama sa gabi. Ang gaganda ng mga kwento at ang gaganda rin ng boses ng mga umaarte dito. Sa totoo lang, kahit kailan hindi ko inisip na malalagay sa programang ito ang kwento ko. Pero meron kasi akong pinagdadaanan sa buhay ko. Kaya naman naisip kong ano kaya kung ibahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay ko. Oman, ito na yung pera para kay nanay. Iyon oh! Kanina ko pa hinihintay yan eh. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapagbigay. Ayos lang Kuya Fred. Alam mo naman, mahirap ding kumita ng pera ngayon. Kuya, naintindihan ko yan. May natitira pa naman dyan eh. Oh, sigurado ka? Oo, kaya pa naman eh. Tuwang-tuwa na naman. May pang-inom na naman kasi siya. Alam mo ikaw Alice, kung wala ka sasabihing maganda, tumahimik ka na lang. Aba, bakit? Totoo naman ang sinabi ko, diba? Ano sinabi mo ha? Malay ba namin kung napupunta ba talaga kay nanay yung pera namin? Kasi baka mamaya, kung saan-saan mo lang ginagamit yan. Oy, teka ha, huwag mo akong pinagbibintangan. Bakit? Guilty ka? Ikaw kasi eh. Alam mo, kahit kailan, hindi ko winawaldas yung perang binibigay nyo sa akin. Saan ka kaya kumukuha ng pinang-iinom kung gano'n? Alam mo, hindi ka ba talaga titigil? Hoy, Oh. kayong dalawa tama na yan. Sandali lang, natutulog na si nanay, ang ingay-ingay nyo dyan. Ito kasi, akala mo kung sino ko magsalita eh. Ay, sige na, itigil nyo na yung pag-aaway nyo. Alice, nakapagbigay ka na ba? Oo nga, sabat ka ng sabat dyan, di ka pa pala nagbibigay. Wala nga kasi akong tiwala sa'yo. Kaya ayaw magbigay ni Bunso oh. Alice, kung wala kang maiaabot, magsabi ka lang, okay lang naman yun eh. Eto na nga. Baka mamaya kasi, sabihin niyo pa, nagdadamot ako ng para kay nanay. Dami mo pang sinasabi. Magbibigay ka rin naman pala. Oh, pero Oman, hinay-hinay lang sa paggastos. Siguraduhin mong kay nanay talaga mapupunta yung pera ah. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, pero mas maganda talaga maghanap ka na ng trabaho para hindi ka na dumudukot dyan. Dati naman ako may trabaho. Pero dahil sa nagbawasan tao sa kumpanyang pagkatrabahuhan ko noon, isa ako sa mga minalas na mapasama sa mga tatanggalin nila. Nagawa ko namang makahanap ng lilipatang kumpanya pero nagulat ako na mas mahigpit pala doon. At dahil meron lang akong hindi nagawang trabaho at naramdaman kong delikado na ako, bago pa nila ako tanggalin nag-resign na lang ako. Kaya magmula noon, nawalan na ako ng pag-asa. Mukhang nakadikit na sa akin ang kamalasan. Kaya bakit pa ako magpapakahirap? At dahil sa may sari-sariling pamilya na ang mga kapatid ko, ako na ang naiwang pwedeng magbantay sa nanay namin. At hindi naman ako napipilitan. Mahal ko talaga ang nanay ko at kusang loob ko siyang aalagaan at babantayan. Yun nga lang, hindi ko na siguro matatanggal sa sarili ko ang pagiging pasaway. Ay nako, Oman. Saan ka na naman ang galing? Nay, pwede bang pumasok muna ako ng bahay? O sige, pumasok ka na. Parang tutumba ka na dyan eh. Hindi, kaya ko yan. Wala ba kayong tiwala sa akin? Malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya nga ako nangihinayang para sa'yo eh. Nay, ano naman bang drama yan? Anak, hindi ako nagdadrama. Di raw parang lagay dating sa akin. Sisermonan mo na naman ako eh. Paanong hindi kita pagsasabihan? Hindi mo ayusin yung buhay mo. Bakit? Okay naman ako Ewan ko sa'yo.
May sakit na nga ako. Pinapasakit mo pa ang ulo ko. Kayo lang tong kung ano-ano ang iniisip kahit na wala namang problema Paanong hindi ako mag-iisip? Hindi ko man lang alam kung anong nangyayari sa'yo dyan sa labas. Walang mangyayaring masama sa akin dyan, Nay, ha? Ay nako, Oman. Maraming pwedeng mangyari sa'yo dyan. Hindi ka man lang nagsasabi kung saan ka pupunta. Teka, ba't kailangan ko pa sabihin yun naman? Alam mo yun, para hindi ako nag-aalala sa'yo. Kasama ko lang yung mga barkada ko, Nay. Yan na naman. Barkada na naman. Oo, teka, pati ba naman yun? Isu pa rin sa inyo? Wala ka bang pwedeng pagkaabalahan kundi ang mga kabarkada mo? Nay, meron man o hindi. Wala na tayong pakialam doon. Buhay nila yun Parang wala namang ginagawa sa buhay yung mga yan, kundi uminom na lang. Ito na sa nanay, Inuhusgahan nyo na naman yung mga kaibigan ko Sigurado ka bang tunay na kaibigan mo yung mga yan? Nay! Nay naman! Huwag na nga natin pag-usapan yan. Lalong sumasakit yung ulo ko sa inyo Inaalala mo yung sakit ng ulo mo. Ako, hindi mo man lang iniisip. Iniiwan mo ko dito sa bahay. Dapat nga, binabantayan mo ko. Ito naman yung nanay. Alam niyo gagawin niyo? Iti-text nyo lang ako kapag may problema Anak, hindi yun Ay, bahala ka na nga. Puro sarili mo na lang iniisip mo. Ito naman si nanay. Huwag ka naman ganyan sa akin, Nay. Ay, Kung talagang wala akong pakialam sa inyo, di sana pinabayaan ko na lang kayo. Diba? Kaya lang naman ako umiinom. Para kahit papano, sumayan naman ako. Ha? Pasensya na kayo. Wala kasing nangyayari sa buhay ko. Kung minsan, kahit lunurin ko ang sarili ko sa alak at saya kasama ang barkada, hindi ko pa rin maiwasang maawa sa sarili ko. Mabuti pa ang ibang mga kaibigan ko o kakilala ko, magaganda ang nangyayari sa buhay nila. May maayos na trabaho at maayos na pamilya, samantalang ako, hanggang dito na lang ang narating ng buhay ko. Minsan naisip ko rin na humanap ulit ng trabaho pero sino naman ang maiiwan para magbantay sa nanay ko? Kaya tinanggap ko na lang na hanggang dito na lang siguro ako. Mahirap namang ipilit sa sarili mo na may mangyayari pang maganda sa buhay mo kung ayaw talagang ibigay sa'yo. Yun nga lang, hindi lang naman natatapos nanay ko ang responsibilidad ko. At ang problema sa akin, tinatakasan ko pa ito. Nay, bumili na ako ng sabong panligo natin ganun ba anak? Mabuti naman. Gusto ko sana maligo kanina kaya lang wala akong magamit. Kaya nga bumili na ako para makaligo na kayo. Baka kinuha mo pa yan sa perang ibinibigay ng mga kapatid mo. Wala naman ako ibang pagkukuhaan ng pera, Nay. Anak naman, nakakahiya sa kanila. Okay lang yan, Nay. Para naman talaga dyan yung perang ibinibigay nila para sa mga pangangailangan natin dito sa bahay. Ayoko lang naman masayang yung ibinibigay nila sa atin. Hindi yan, para sabon lang naman po. Magandang klase yan. Ito sigurado yan, Nay. Patay ang mikrobyo dyan. Mukhang bilib na bilib ka sa sabon na yan Tama na napanood ko to Kaya dapat ito rin ginagamit natin. Yung napanood ko, ang sabi doon na, Shield Bath Soap, 24-hour germ protection, galit sa sakit, may malasakit. Recommended pa ng Philippine Nurses Association. Aba, di yan na yung bilhin natin lagi kapag nauubusan tayo ng sabong panligo. Yan na talaga, Nay. Wala nang iba. Oo nga pala, Oman. Ano po yun? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Dumaan dito kahapon si Kim. Ha? Naku. Mabuti na lang hindi niya ako inabutan dito kahapon. Bakit daw siya pumunta? Humihingi ulit ng sustento mo para sa anak niyo. Ay, nako. Sinabi ko nang wala pa akong maibibigay Anak,
Hindi naman pwedeng wala kang may abot sa kanya. Para sa anak niya yun. Alam ko naman yun, Nay. Kaya lang, isa na ako kukuha ng pera. Hindi ako pwede kumuha sa binibigay ni na Kuya Fred. Kulang pa nga sa ating dalawa yun eh. Ang sabi ni Kim, babalik daw siya ngayong araw. Ay, anak nang. Ayan na. Dumating na. Oman, mas maganda kausapin mo na lang siya. Nay naman, Nay. Anong sasabihin ko dyan naman? Aawain lang ako niyan eh. Anak, sige na. Para lang hindi tayo magkagulo dito. Bakit? Tinataguan mo ko? Hindi naman sa ganun, Kim. Kaya lang naman kasi Ang sabihin mo, wala ka na namang maibibigay. alam mo naman palit. Tsaka, totoo yun. Wala akong pera eh. O anong gusto mong gawin ko ngayon, ha? Ewan ko. Basta ang alam ko, wala akong maibibigay sa'yo ngayon. Wow! Ano, gano'n na lang yun, Oman, ha? Kim, pasensya ka na, pero hindi ako magikero eh. Hindi ko kaya magpalitaw ng pera dito eh. Pwede ba? Huwag mo nga akong pinipiloso Hindi po. naman eh. Pasensya na. Anak-anak ka pagkatapos hindi mo man lang kayang buhayin. Hindi ko nga maintindihan kung paano mo ko nauto eh. Hindi ko matanggap na wala talagang kwentang tao yung tatay ng anak ko. Gustong gusto ko talaga noon si Kim. Kaya hindi ko na siya pinakawalan pa. Ang sabi ko pa nga noon, dahil mas bata pa siya sa akin, hindi ako mahihirapang makuha ang loob niya. At yun na nga ang nangyari. Nagustuhan niya ako at nagbunga ang relasyon naming dalawa. Pero dahil nga sa nawalan na nga ako ng trabaho at pasaway pa ako, hindi na natiis ni Kim ang pag-uugali ko at iniwan na niya ako kasama ang anak namin. Mukhang wala talagang tatagal sa isang taong walang kwenta na tulad ko. Pati ang mga taong dating malalapit sa akin, nilalayuan ako. Mukhang wala na talagang pag-asa ang buhay ko. Dahil sa matanda na rin ng nanay namin, syempre, hindi maiiwasan na may mga nararamdaman na rin siyang hindi maganda sa katawan. Kasama ang mga gamot niya sa mga laging pinag-iipunan ng mga kapatid ko habang ako naman ang umaasikaso sa kanya. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko, nangyari ang hindi namin inaasahan. Pinigilan ako ng nanay ko noon na wag nang lumabas at samahan ko na lang siya sa bahay. Pero dahil gusto kong makasama ang mga kabarkada ko, hindi ko siya sinunod. Pagbalik ko sa bahay, naabutan ko na lang siyang wala ng buhay. Sobrang sinisi ko ang sarili ko. Kung hindi ako umalis ng bahay, baka sakaling may nagawa pa ako para mailigtas siya. Pero huli na ang lahat. Kahit ano pang pagsisisi ang gawin ko, hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng nanay ko. Oman, okay ka lang ba? Ay. Kinakaya, Kuya Fred. Pero, malungkot talaga. Oo naman. Wala na si nanay eh. Hindi ako sanay na hindi ko siya nakikita dito sa bahay. Hindi na kami nakatira dito ni Alice pero bumalik sa alaala ko yung mga pag-aalaga ni nanay sa atin noon. Oo nga eh. Yung habang pinapaliguan niya tayo, may orasyon pa siyang sinasabi para hindi raw tayo magkasakit. Oo nga. Pero nagkakasakit pa rin naman tayo. At kapag may sakit tayo, talagang nakatutok siya sa atin. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi talaga papasok sa trabaho yan para lang maalagaan tayo. Tapos, yung babasahin niya tayo ng libro para makatulog tayo sa gabi. Pati yan, pinaalala mo pa. Magkukwento pa nga ng nakakatakot yun eh.
Pag alam niyang ayaw natin matulog. Hindi rin siya laging mabait. Kapag nag-aaway tayo nun, matik yun. Nakabukas na yung palad natin, papaluin na tayo ng patpat. Ay, oo nga. Naalala ko nga nung nabubuhay pa siya, gusto naman daw niya. Mapakintab man lang daw tong sahig sa bahay. Pwede mo pa rin namang gawin yan kahit wala na si nanay. Paano naman kuya? Sus naman. Syempre, gumamit ka lang ng Star Wax, kintab ay to the max. Oo nga, no? Sana naisip ko yan bago tayo iniwan ni nanay. O Alice, nagising ka na pala. Kung gusto mo, matulog ka pa. Kahit bukas na lang tayo umuwi. Hindi ako natulog, kuya. Umiyak lang ako. At tapos na akong umiyak. Gusto ko lang sisihin yung taong naging dahilan kung bakit namatay si nanay. Alice, umiwas tayo sa gulo ha. Hindi, kuya, hindi. Hindi ako matatahimik. Itong si Kuya Oman ang may kasalanan eh. Ano? Anong naging kasalanan ko? Alice, pwede ba? Kakalibing lang natin kay nanay. Baka pwedeng huwag muna tayong mag-away. Ayoko. Kung hindi dahil sa'yo, siguro kasama pa rin natin siya ngayon. Bakit ako ang sinisisi mo? Tsaka ano sinabi mo? Namin? Bakit? Hindi ba ako anak ni nanay? Sana nga, hindi ka na lang naging anak ni nanay. Kung alam lang namin ni Kuya na papatayin mo lang siya, sana hindi na lang namin siya pinagkatiwala sa'yo. Isira ulo pala to eh! Oman! Kalma lang! At ikaw naman Alice, dahan-dahan lang sa pananalita. At bakit ako magdadahan-dahan kung totoo naman yung sinasabi ko? Masusobra ka na! Imbes na makatulong ka at alagaan siya, pinapasakit mo lang ang ulo niya. Puro problema at konsumisyon ang binibigay mo sa kanya. Sino bang tao ang hindi mamamatay sa sama ng loob kapag araw-araw itong taong to ang lagi mong kasama? Ang sakin lang naman, ako pa rin ang laging kasama at nag-aalaga kay nanay. Kaya masakit para sa akin na ipagdiinan pa ni Alice na ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay namin. Napakasakit din sa akin ang nangyari. At sa ganitong panahon na nagluluksa kaming lahat, dapat sana ay nagsusuportahan na lang kaming magkakapatid. Pero sa huli, naisip ko ring hindi ko rin siya masisisi. Kung hindi lang ako naging pasaway, baka sakaling kasama pa rin namin ang nanay ko. Kaya dinidibdib ko pa rin ang mga sinabi ni Alice sa akin. Tama naman siya. Kahit anong gawin ko ang pagtanggi sa sarili ko, parang ako nga ang pumatay sa sarili naming nanay. At hindi pa dito natatapos ang kalbaryo ko dahil hindi ko man lang magawang makita at makausap ang anak ko. Anong ginagawa mo dito? Kim, gusto ko lang makita yung anak ko. Hindi pwede. Bakit hindi? Kasi wala kang karapatan sa kanya. Hindi po pwedeng wala kang karapatan sa sarili kong anak. Ako tatay niyan. Pero hindi ka nagpakatatay sa kanya. Kim naman. Paikot-ikot lang tayo eh. Aba bakit? Sige nga ha. Sino ba ang dahilan kung bakit paikot-ikot tong sitwasyon natin? Di ba ikaw naman? Ano ba bang dapat kong gawin ha para maintindihan mo na wala nga akong pera? At bakit nga wala kang pera? Wala ka na dun. Hindi pwede yung ganyang dahilan sa akin, Oman. Hirap na ako sa pag-aalaga sa anak natin. Sige, ano bang gusto mong gawin ko, ha? Oman, sigurado ka ba talaga, ha? Yan ang tanong mo sa akin. Kung ikaw kaya ang sumagot sa tanong mo, ha? Okay, sige. Ang gusto mo, gumawa ako ng paraan. Alam mo naman pala yung gusto kong gawin mo, eh. Sige. Walang problema. Basta ipakita mo lang sa akin yung anak ko. Hindi. Hindi, Oman. Kailangan mo munang magbigay ng sustento para sa anak mo bago mo siya makita. Kung hindi mo magagawa yan, alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Kim, para ka naman tanga eh.
Nakita mong wala akong trabaho, di ba? Eh bakit nga kasi hindi ka maghanap ng trabaho? Uma naman, ganyan ba talaga kawalang kwenta yung tingin mo sa sarili mo, ha? Alam mo, tigil-tigilan mo ako, ha? Sawang-sawa na akong pinagsasabihan ng ganyan eh. Bakit ka ba nagagalit, ha? Totoo naman eh. Wala kang kwenta. Sorry ha, ayokong idama yung nanay mo dito eh. Sus. Pero nung nabubuhay pa siya at ikaw ang nagbabantay sa kanya, saka ka lang may silbi sa mundo. Ano pagkatapos, hindi mo pa nagawa ng maayos. Para to. Ngayong wala na siya, wala ka na ring silbi. Bagsak na nga ako dahil sa pagkamatay ng nanay ko. At dahil sa galit sa akin ng kapatid ko, isang katotohanan pa ang isinampal sa akin ng nanay ng anak ko. Mas gugustuhin ko pang gulpihin ng 10 katao kaysa maramdaman at mapagtanto na wala talaga akong kwentang tao sa mundong to. Tama si Kim. Babantayan at aalagaan ko na nga lang ang nanay ko. Hindi ko pa nagawa ng maayos. At dahil dito, ayoko na talagang magpatuloy sa buhay. Para saan pa ang buhay ko sa mundong to? Kung wala na nga akong mahalagang papel na gagampanan dito. Mas mabuti pang ikulong ko na lang ang sarili ko sa loob ng bahay at hintaying matapos na lang ang buhay ko. Wala naman nagmamalasakit sa akin eh. Walang malulungkot kung sakaling mawala na ako sa mundong to. Pero hindi ako makapaniwala. Meron pa palang natitirang taong naniniwala para sa akin. Kuya Fred, dapat di mo na ako dinalaw dito. Oh man, hindi naman pwedeng hindi ko gawin yan. Di na. Okay lang, kuya. Okay lang ako. Anong okay? Tingnan mo nga yung itsura mo. Parang hindi ka naman lang naliligo. Parang pinabayaan mo na talaga yung sarili mo ah. Dati pa naman. Wala na talaga akong ginagawa sa buhay ko eh. Eh ano pa? Eh di itutuloy-tuloy ko na. Oh man, tumigil ka nga dyan. Kaya ikaw kuya, bumaya ka na kay Alice. Kalimutan mo na lang din ako. Sinabi ko nang wag ka nang nagsasalita ng ganyan eh. Sige na kuya, umalis ka na. Hindi ako aalis dito na hindi mo inaayos yung sarili mo. Di na, huli na yung lahat para sa akin. Wala ka nang magagawa. Kung yan ang lagi mong iisipin sa sarili mo. Aba yan nga talagang mangyayari sa'yo. Kaya nga, di ba? Hayaan na lang natin na masira na talaga yung buhay ko. Eh kung sa bagay, sirang-sira naman na talaga eh. Ano ka ba? Alam mo, ang hirap mo talagang kausap. Matagal na kuya. Kaya nga namatay si nanay, di ba? Namatay siya. Nandahal sa akin, di ba? Bakit ka ba masyadong nagpapa-apekto sa sinabi ni Alice sa'yo? Ha? Kasi totoo naman eh. Ako yung sakit na ulo sa pamilya natin. Wala na akong ginawa dito, kundi masamain lang yung loob ng nanay ko. Ay, Puro ako inom. Puro ako barkada. Ganun ako kawalang kwenta sa buhay, kuya. Uman. May pag-asa ka pa. Tama na, kuya. Tama na. Huwag natin ulitin yung mga sarili natin. Pag-asa? Bakit? Wala na nga si nanay eh. Para saan pa para ayusin ko yung buhay ko? Uman, may mga nagmamahal pa sa'yo. Nandito pa kaming pamilya mo. Galit ka sa akin yung kapatid ko, di ba? Ikaw nga, napipilitan ka na sa akin. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Kuya, huwag na tayo magplastikan dito. O sige. Sarado na yung utak mo eh. Sige na. Pinaplastic na kita. Pero hindi mo man lang ba naiisip yung anak mo? Kahit para sa kanya na lang. Yung anak ko? Yung anak ko na hindi ko man lang makita. Kasi pinagdaramot sa akin ng nanay niya. Bagay. Tama lang naman yun. Wala ako silbi.
Hindi ko siya kaya buhayin eh. At bakit hindi mo siya kayang buhayin? Kasi wala akong maibibigay sa kanya. Wala akong trabaho. Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Hindi ko kaya. Oman, anong hindi mo kaya? May trabaho ka naman dati ah. Tumigil ka lang dahil tinatamad ka at nagpabaya ka na. Kaya nga kuya, di ba? Kaya nga, pabayaan mo na lang ako. Wala na. Wala na si nanay. Wala na akong babantayan. Wala na akong halagi sa Hindi. mundo. Hindi. Iniisip mo lang yan. Alam mo yan yung problema sa'yo eh. Nagpapatalo ka sa sinasabi ng ibang tao. Bakit hindi mo patunayan na kaya mo? Ha? Kahit hindi na lang sa amin, kahit sa sarili mo na lang. Kuya. Wala na akong pag-asa. Oman, sa tingin mo ba, matutuwa si nanay kapag nakikita ka niyang nagkakaganyan? Hindi. Lalo lang siyang manghihinayang para sa'yo. Hanggang ngayon pa rin ba? Pasasakitin mo pa rin ang ulo niya? Ha? Uy, mahal mo siya, di ba? Bakit hindi mo pagawin at ibigay kung ano yung gusto niya? Ha? Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Oman, ayusin mo na yung buhay mo. Kung pasaway ako, sobrang makulit naman ng kuya ko. Kaya kahit anong pagtanggi ko, wala rin ako nagawa kundi pakinggan at sundin ang mga sinabi niya sa akin. Naisip ko lang din na wala rin namang mawawala kung susubukan ko ulit na maghanap ng trabaho at ayusin ulit ang buhay ko. Swerte naman na may nakilala si Kuya Fred na nakatulong sa akin para makahanap at mapasok ulit ako sa trabaho. Malaki ang pasasalamat ko kay Kuya Fred. Kung hindi ako nakakuha ng trabaho, baka tuluyan na akong nagutom at patuloy pa rin naaawa sa sarili ko. At hindi ko nasasayangin pa ang isa pang pagkakataong ibinigay niya sa akin. Ipapakita ko sa kanya na pagbubutihin ko na ngayon at pauunlarin ko na ang sarili ko. Hindi pa huli ang lahat para sa akin. At sana'y masaya na ang nanay ko sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Maraming salamat Dear IFM sa pagkakataong ibigay o ibinigay ninyo para maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Nagpapasalamat, Oman.